Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, papanoorin po natin itong kalokohan na naman itong si Pinoy Looper. Alam niyo yung kasabihan na just because you can doesn't mean you should. Ito yung mga bagay na yun eh. And mamaya papakita ko sa inyo yung rationale ng argument ko. Siguro panoorin muna natin tong video na to. Medyo maanghang yun. Mm. Ikaw, bad boy ng Cebu. Okay? Hintayin mo na ako dyan sa Cebu kasi yung gigil mo sa akin, Ah, ayoko sana kitang patulan, kaya lang, parang nanggigigil ka sa akin eh. Sige. okay, so Deal. ganito ha. Si Bad Boy ng Cebu kasi isa yung boksingero. Kung naalala niyo yung Battle of the YouTubers, isa yan dun sa lumaban. I believe kung hindi ako nagkakamali, siya yung knockout kay Rob Moya. Okay, kasi tinamaan niya si Rob Moya tapos bumagsak si Rob Moya. Kumbaga, I would say na isang trained fighter si Bad Boy ng Cebu. Papakita ko lang sa inyo si Bad Boy ng Cebu kasi ito siya. Hoy, manawagan na ko ni Ferdinand de la Merced. Hoy, Choy, i-welcome ti ka rin sa Cebu. Kung maabot And si Bad Boy ng Cebu is a younger individual. That's another thing na kailangan yung malaman dito sa storya na to. Okay lang naman sana kung match sila. And mas malaki si Bad Boy ng Cebu. Doon pa lang marami ng mismatch eh. Pero, now, bago natin to ituloy, kasi eto siya, nagte-training na eh. Kasi parang ang nangyari kasi rito, kada punta niya sa mga town or cities, shoutouts kay Kaalaman pala, umaano na siya, nakikipag-collab siya dun sa mga tao doon. Wala naman sigurong masama doon, pero ang point kasi nito, parang nagiging hindi lang Philippine looping yung galawan, parang nagiging clout chasing na rin. Wala naman masama doon, 'di ba? Pero ganun talaga sa social media eh, kasi clout is the name of the game. Every one of us na nagso-social media somehow has to clout chase. Ganun talaga. Pag may issue, sasaw-saw ka, kahit di mo masyadong gusto, dito, ganyan. Pero dito kasi, ang iba kasi sa commentary tsaka sa ginagawa niyang na kind of content, sa kanya kasi physically taxing siya. Now, having said all of that, I would like us to be reminded yung sa kung bakit hindi siya kinuha ng Philippine Loop Adventure Tour. Okay? Babasahin ko ulit kasi hindi ko naman to ginagawa tong content na to kasi wala lang, kino-content ko lang. Nababother lang ako. Kasi, kaya siya hindi kinuha ng Philippine Loop Adventure Tour. We declined his registration due to his hypertension and failure to provide doctor certificate to attest to his fitness to do the loop. Walking for several months under varied weather condition and high altitude mountain roads is arduous activity that require physical fitness. Now, nagagawa niya kasi ngayon eh. Kaso ibang larangan kasi yung boxing. And sinabi na rin ng doktor na hindi siya qualified para magganyang klaseng lakad kasi it's very physically taxing. Eh yun yung ginagawa niya for several months na. Kasi yung hypertension na yan, baka it could lead to something more terrible. Kunyari, atakihin siya, di ba? Paano pa to na ito sakitan to nung gusto niyang mangyari kay Bad Boy ng Cebu? Known na may hypertension siya, kaso lalaban pa rin siya. Nananawagan ako, nananawagan ako dun sa mga kay Bad Boy ng Cebu kasi I believe kilala to ng mga influencers eh. Tol, wag mong patulan kasi pag tinamaan mo yan, nagkamali ka, tapos may nangyari dyan, baka ikaw yung may liability dyan. Kahit di mo sinasadya, una matanda na yan. Pangalawa, may hypertension yan. Gets nyo? Wala ngang clearance sa doktor dun sa ginagawa niya eh. Tapos, susugal pa kayo dyan. 'Di ba? Kasi ganito yan eh. Kahit nasabihin mong pumayag siya over something na hindi kasi pwede talagang magsuntukan unless sanction yan ng gobyerno. 'Di ba? Kaya nga may mga fight promotions. Kaya nga merong mga amateur boxing ring na bago kayo mag-sparring, kailangan mo na supervised kayo. 'Di ba? Ganon isineset up yung mga professional matchup eh. Pansinin niyo yung boxing ni Nicolas Torre, di ba? Ni General Torre. Bago pa magsimula yon, kadami-dami mo ng sanction, di ba? Na may mga doktor doon, may mga medic doon.
Gano'n dapat yon dito. Kaso eto, hindi ko maintindihan. Sumasakit yung bungo ko eh. Kasi, tignan mo pag etong tao na to ay tinamaan ng suntok ni malaking mama si ano eh, alam ko may 6-footer yata itong si ano eh, si Bad Boy ng Cebu eh. And malaking mama si Bad Boy ng Cebu. I believe siguro hindi ako magugulat kung nasa 100 kilos si Bad Boy ng Cebu. Etong si Idol, ilang kilos to? 50? Ganyan? Kasi maliit, mukha siyang maliit eh. So 50, ganyan. Or swerte na lang pag nag 60 kilos yan. 50 to 60, yung isa 90 to 100. Doon pa lang sa discrepancy ng bigat, lugi na eh. Kaya nga 'di ba sa boxing may weight class? 'Di ba nga bakit may weight class sa boxing? Kasi in practice kasi F equals MA, force equals mass times acceleration. Meaning to say, the higher your mass and the higher your perceived force is. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kung mas mabigat ka, mas malakas ka sumuntok eh. 'Di ba? Kung kunyari, lagay natin sa babagsakan ka lang ng mabigat na bagay. 'Di ba mas masakit 'yun kaysa doon sa babagsakan ka ng magaan na bagay. Ganon din sa suntok, especially if you are a trained boxer na alam mo i-torque yung katawan mo ng tama. Eh di pag tinamaan to, tapos inatake ng hypertension yan, GG si Bad Boy ng Cebu. This content is not for this guy. I don't care about this guy. I care about Bad Boy ng Cebu. Mukhang mabait kasi. Ang hirap eh, kasi gets ko naman yung ginagawa niya, hina-hype niya yung pagdating. Tuloy na. Put ka rin sa Cebu, Cebu City, i-welcome ti ka, kagul, i-welcome ti ka, i-welcome. And I believe hindi niya siguro alam na, kasi ngayon lang kasi naglalabasan yung issue na may hypertension pala to, kaya hindi kinuha. So this is why, mas maganda, maging aware si Idol Bad Boy dito na wag mong patulan tong yatay na to. Hello! Nawala pa yung yung audio ko. Tuloy. Welcome ti ka dito sa boxing gym sa Cebu City, bisan asa nga boxing gym nga open. I-welcome ti ka, sugaton ti ka, tagaan ti ka gloves. Nya, mag-glove. Ano ba ibig sabihin ng bibigyan niya daw ng gloves and what not, di ba? That's not the point eh. The point is, baka pagka, kunyari lang, nagkainitan sila, eh syempre, etong si Idol, medyo mataas ang ego, etong si Merced, di ba? Kunyari, pinaglalaroan ni Bad Boy ng Cebu, tapos kumaldag ng konti, tinamaan si Bad Boy ng Cebu. Nainis ng onti si Bad Boy ng Cebu, biglang in-straight sa muka, tulog. Pagkatulog, di na bumangon. Oh, yari, di ba? Yun kasi yung inaalala ko rito. Eh, dito sa tao na to, bahala siya kung gusto niya maglakad ng walang medical certificate sa buong Pilipinas, go. Pero ito, ibang usapan na to. So ako, against ako rito mga lods. Not because I care about si Merced. Siguro medyo, kasi tao din eh. May yung humanitarian side ko, yung empathy ko towards old people. Talagang nandoon eh. Pero kay Bad Boy ng Cebu ako concern. Kasi from the stories I heard from other influencers, mabait daw talaga to. As in, magalang sobra, ganyan. Meron siyang kausap na influencer. Sabi niya, idol na idol talaga kita. Gumanon siya. Tapos, iba talaga, mabait talaga tong tao na to. So, I believe this is only hype. Gets naman eh. Kasi, syempre, trending, malaki yung viewership. Talagang, why not? Di ba? Why not Choconut? Kasi pera din yan eh. Pero ang akin lang, ano yung kapalit ng content? Di ba? Pag nagkamali yan, log to yan. Oh. Sad ko, i-welcome ti ka, mag-sparring ta para ma-welcome ti ka rin sa Cebu. Hindi mo makalimtan. Di ba? Etong tao na to, tumatrash talk pa, akala mo. Pagdating ko dyan sa lugar mo, sige, fight tayo. Walang problema sa akin. Walang problema sa'yo, pero may problema dun sa doktor na tumingin sa'yo. Tandaan mo, sa walking nga lang, hindi ka qualified eh. Paano pa kaya sa boxing? So dapat meron dapat may may proseso yan dapat, 'di ba? This is why it's illegal na makipagsuntukan ka ng maghamon ka ng suntukan ng hindi supervised. Pwede naman maghamon ka ng boxing as long as it's supervised, 'di ba? Yun yung point eh. Kaya nakakagalit talaga, man. Like, naghahanap sila ng trouble dyan. Yun lang yung, ko. Sana,
Sana hindi ako magbilang anghel dito kasi tama na ako kay Kiko Barsaga kung napanood nyo, sinabi ko sa inyo, 'di ba, mali yung ginagawa niya. Kanina lang kinasuhan. Ngayon, eto, sana mali din ako. Pag natuloyan, sana hindi ka walang mangyari sa yung hindi maganda. Kunyari, masuntok ka, mapatulog ka, 'di ba? Mahirap 'yan, tol. Sobrang mahirap 'yan. Sabi mo sa akin na pag tinamaan ako ng kamao mo, lakad ko pabalik na. Ay, Oo, pag nako, baka hindi ka na bumangon pag pag pinuruan ka niyan. Malakas 'yan, pare. tinamaan din naman kita, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka na bad boy ng Cebu, baby boy ka na. Suntukan. Suntukan. Hindi. Hindi tayo magsusuntukan for today's video. I would suggest na wag ituloy yan. Okay, again, uulitin ko yung aking argumento is because wala siyang doctor permit para maglakad lang. Paano pa kaya pagsuntukan pa, di ba? So, ano ang dapat gawin? Maglakad ka na lang. Huwag ka naman damay ng iba. Mag-photo op na lang kayo ni Badmoy ng Cebu, di ba? At saka meron bang ano yan, may headgear ba yan, di ba? Kahit na may headgear kasi suntok isuntok, aalog talaga yung utak mo doon. Anyway, yun na po sa akin for today. Nagyaya mga lods.